Tinatalakay natin ang the divine attributes of the Holy Spirit at sa nakaraan ay nagawa nating talakayin ang 6 sa mga ito. Nais ko pong balikan saglit ang bawat isa. Ang una po ay ang omnipotence of the Holy Spirit, na alam natin na siya ay involved sa paglalang sa lahat ng bagay. Hindi po na-involved ang mga anghel sa mga bagay na ito. Tanging ang Diyos lamang po, at makikita natin meron pong nagsasabi ng mga bagay, meron pong nagpapaganap sa mga bagay, at meron pong gumagawa sa mga bagay na sinabi ng Diyos, at yan ang banal na Espiritu. Sa bagay na yan ay nais ko pong maunawaan natin na hanggang ngayon ay hindi pa po malirip ng siyensya ang kadakilaan ng kanyang mga ginawa. At malamang ay bilyon-bilyon pa po ang mga bagay na kailangan tuklasin ng mga ito. At sa tingin ko ay malabong mangyari na kahit kailan ay makita talaga ang kabuuan ng ginawa ng Diyos. At yan po ay nagpapakita ng kanyang kadakilaan. Kung siya po ay makapangyarihan sa lahat at nananahan siya sa atin, nangangahulugan na sa kasalukuyan siya po ang tagapangasiwa sa mga mananampalataya o sa mundong ito, ay mapagkakatiwalaan po natin siya sa lahat ng bagay. Yan po ang isang mahalaga sa ating pag-aaral sa bagay na ito, na makita natin kung ano ang benepisyo para sa atin, pero kailangan din nating makita kung ano ang ating mga obligasyon sa mga ito o responsibilidad natin. Ang pangalawa ay ang kanyang pagiging omnipresent. Nabanggit po na isang salmista na wala po siyang mapapatunguhan na hindi kinaroroonan ng kanyang banal na Espiritu. Magkagayon pa man ay ipinaliwanag ko na meron ding mga inaalisan o inaayawan na lugar ang banal na Espiritu. Mahalagang maunawaan natin ang mga bagay na yan, sapagkat may lalagay natin sa ating kaisipan na wala tayong may tatago sa Kanya. At gayon din naman na kapag hindi tayo nag-iingat bilang mga pinananahanan niya, ay maaari po niya tayong iwan. Ang bagay na yan ay ginawa niya na sa mga naunang pinili ng Diyos doon sa lumang tipan, at binabalaan din naman tayo ng mga ilang talata sa bagong tipan na ingatan natin ang ating kalalagayan bilang mga mananampalataya. Ang pangatlo ay ang kanyang pagiging omniscience. Nalalaman niya ang lahat ng bagay. Sa kabila rin ng bagay na ito ay pinakita ko na meron pong mga itinago ang Diyos mismo sa kanyang sarili, at yan po ang laman ng puso at kaisipan ng tao. Yun po ay kung nanaisin lamang po niya. Ipinakita ko ang bagay na alam ng Diyos ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng Biblia, na kung paano ay isinulat niya mga magaganap sa hinaharap. 1,000 taon po ang sinasakop ng mga bagay na ito, at malaking tulong sa atin upang sa gayon ay panghawakan natin ang mga bagay na ito at hindi tayo matakot sa anumang bagay na mangyayari, lalo na sa ating kapanahunan. Ang pang-apat ay ang kanyang hindi pagbabago, immutability. Ang panglima ay ang kanyang pagiging banal. Siya po ay perpekto sa kanyang kabanalan. At maalala ko yung sabi ng Hebreo 12:14, without holiness, no one can see the face of the Lord. Paulit-ulit po na sinasabi ng Biblia na tayo ay dapat magpakabanal, na bagamat tayo ay pinabanal sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon Kristo, ay nagpoporsige pa rin tayo sa kabanalan, sapagkat hindi pa po tapos ang lahat ng bagay. Yan po ang paniniwala ng TBTI tungkol sa sanctification. Magpapatuloy ito hanggang sa pagdating ng ating kamatayan, o kaya ay sa muling pagbabalik ng Panginoon, o kaya ay hanggat nananatili tayo sa mundong ito. Mahalagang paalalahanan tayo sa ating kapanahunan, sapagkat ang ginagawa ng dyablo ay nais niya tayong parumihin sa pamamagitan ng ating mga kapaligiran, sa ating mga nakikita. At isang mahalagang bagay din na tama ang direksyon natin, sapagkat ang paghahangad na maging katulad ng Panginoong Jesucristo ay wala pong hangganan yan hanggat hindi pa po dumarating ang Panginoon.
Sa mga naghahangad lamang ng mga bagay sa mundong ito ay malaki pong kalugihan para sa kanila. Sapagkat kapag nakuha na nila ang kanilang mga nais sa mundong ito, ay makikita natin na unti-unti ay nahuhulog na sila sa pagkagumon sa mga bagay na ito na nagpapalayo sa kanila sa Diyos. Huli nating tinalakay ang tungkol sa pagiging makatarungan ng Diyos. Pinagbabayad po niya ang lahat sang-ayon sa kanilang ginawa. Subalit sa kanyang habag ay pinagkaloob niya ang kanyang anak upang siyang tumugon sa kasalanan ng tao. Yun lamang po ang tanging paraan upang malunasan ang ating pagkakasala sa kanya. Sa kalalagayan ng Diyos na ganyan ay kailangan alam natin na kahit na tayong mga mananampalataya ay nakakagawa pa rin ng kasalanan, at ang unang-unang dapat nating gawin ay pagsisihan ng mga ito, tigilan ng mga ito, gamitin natin ang probisyon para sa ating mga pagkakasala, ang dugo nga po ng Panginoong Kristo, kasama po nito ang seryosong panunumbalik sa Kanya. Nais kong ipaalala sa inyo ang ilan sa mga mahalagang natutunan ko sa bagay na ito, na kapag ka binabanggit pala ang Diyos sa lumang tipan, ay hindi po ito nangangahulugan lagi na ang Ama ang kanyang tinutukoy. Alam natin na marami sa mga pagkakataon dyan ay ang tinutukoy ay ang anak. Sapagkat dyan po ay gumagawa ang anak at siya po ang kalimitang nakikitungo sa kanyang mga pinili. Subalit isang bagay pa na nakita ko ay kalimitan din pala na kapag binabanggit ang Diyos dyan, ay ang tinutukoy niya ay ang banal na Espiritu. At ako'y naniniwala na habang tayo ay naglalakbay pa sa pag-aaral na ito, ay marami pa rin tayong makikitang ganon. Pangalawang bagay na aking natutunan ay ang banal na Espiritu ang siyang tinatawag kong executioner. Siya po ang tagapagpaganap sa mga sinasabi ng Diyos. Siya ang gumagawa ng mga bagay-bagay. Nais ko po kayong tanungin, kung ang banal na Espiritu ang pumatay kay Ananias at saka kay Sapira sa Gawa Kabanata 5, sa tingin ba ninyo ay sino ang mga pumatay sa napakarami sa mga Israelita sa ilang sa lumang tipan? Nababanggit ko sa aking mga pagtuturo sa aklat ng Deuteronomio na nung lumabas ang mga Israelita mula sa Ehipto, there were about 602,000 men. At nung sila po ay nakapasok sa lupang pangako, ay 2,000 o 3,000 lalaki lamang ang nadagdag sa kanila. Alam po natin ang katotohanan na ipinangako ng Diyos sa kanyang sarili na dahil sa pagre-rebelde ng mga Israelita sa ilang, ay sinabi niya na walang makakapasok sa lupang pangako na umalis sa Ehipto na nag-edad ng 20, maliban sa 2 tao, si Joshua sa si Caleb. At yan ay dahil sa kanilang katapatan sa pagsunod sa nais ng Diyos. Marami pa po tayong dapat tuklasin dito sa divine attributes ng Panginoon, kaya agad tayong pumunta. At ang unang-una nating talakayin ay tungkol sa kanyang katapatan. God is faithful. Sabi po ng Deuteronomio 7:9, "Know therefore that the Lord your God is God. He is faithful, keeping His covenant of love to 1,000 generations of those who love Him and keep His commandments." Sa talata pa sa awit 25, talatang 10, "All the ways of the Lord are loving and faithful towards those who keep the demands of His covenant." Nais ko pong pansinin po ninyo ang dalawang talatang ito. Dalawa lamang, hindi po ako maaaring maglagay ng maraming talata rito. Pero tuklasin po ninyo na marami pa po sa Biblia na binabanggit ang faithfulness ng Panginoon, ay binabanggit din ang tipan sa kanyang mga pinili. Bakit po nagkagayon? Sapagkat nais ko pong maunawaan natin na ang basihan ng katapatan ng Diyos ay sang-ayon sa kanyang sinabi o mga ipinangako. At ang bagay din niya yan ay applicable lamang po sa kanyang mga pinangakuan. Sinasabi ko ang mga bagay na ito, mga kapatid, sapagkat karamihan po sa mga tao sa ating kapanahunan ay inaangkin nila na tapat ang Diyos sa kanila.
Lalo na kapag natutugunan ang kanilang mga pangangailangan, kapag naililigtas sila sa mga panganib o problema, o kaya sila ay gumagaling sa kanilang mga karamdaman, ay sinasabi nila, napakatapat ng Diyos sa akin. Alam ko po na nakakapakinig kayo ng ganyang mga Kristiyano, pero kung papansinin po natin, ang sinasabi ng Biblia ay sinasabi po ng Diyos na tapat lamang siya sa kanyang sarili at sa kanyang ipinangako. Bago ko po bigyan pa ng paliwanag ang mga ito, ay basahin ko po sa inyo ang sinabi ng Hageo 2:5. This is what I covenanted with you when you came up out of Egypt. My spirit remains among you. Do not fear. Ang nais kong makita natin dyan ay yung involvement ng Banal na Espiritu sa katapatan ng Diyos sa kanyang pangako. At ang isa pa ay dito sa 2 Timoteo 2:13. If we are faithless, He remains faithful, for He cannot disown Himself. Gusto ko pong makita nyo ang katotohanan ito, mga kapatid. Unang-una po, kapag ang isang tao ay umaangkin ng katapatan ng Diyos, ay dapat alam niya na siya ay dapat pumasok sa tipan sa Diyos. Sa mga taga-TBTI ay pamilyar na kayo sa understanding covenants, kung gaano kahalaga ito sa mga mananampalataya at sa Diyos. Hindi po nakikitungo ang Diyos sa mga taong hindi pumasok sa kanyang pakikipagtipan. Nakakaranas sila na normal na nagaganap sa mundong ito at sa mga maraming tao. At kapag pumasok ang tao sa pakikipagtipan sa Diyos, ay dapat alam niya ang mga provisions of the covenant o yung mga pangako at mga kondisyones ng Diyos sa kanyang mga tipan o sa kanyang tipan sa kanila. Ganyan po ang Diyos sa Israel. Nang ilabas sila ng Diyos sa Ehipto, pagkatawid nila sa dagat na pula, na larawan ng kanilang bautismo, ay ibinigay sa kanila ng Diyos ang kanyang mga batas. Naganap po ang bagay na yan sa ilang. Sinabi naman po ng Panginoon, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey all that I have commanded you. Ano po ang ibig sabihin noon? Yung bautismo ng mga totoong mananampalataya ay pagpasok nila sa tipan sa Diyos. At pagkatapos noon ay mapapansin nyo na dapat silang turuan sa mga batas ni Kristo. Because those were the provisions of the covenants of God in the new covenant. Parallel po yan sa mga nangyari sa mga Israelita. Sinasabi ko nga po ang bagay na ito sapagkat tapat po ang Diyos doon lamang sa kanyang mga ipinangako. Tapat siya sa kanyang sarili. Ang sinasabi po ng marami, kapag gayon nga na nakakaranas sila ng kabutihan sa kanilang buhay, ay sinasabi nila ang katapatan ng Diyos na tila baga pampersonal ito sa kanila. Kung naunawaan po natin ang bagay na yan, ay mga salita lamang po ng pagkarelihiyoso ang kanilang nalalaman. Tandaan po ninyo ang katotohanan ito. Dahil po parehong conditional ang Old Covenant at New Covenant, ay nangangahulugan po ito na meron pong pagpapala sa pangako at meron din pong pagpaparusa sa mga sinabi ng Diyos kapag lumabag ka. Bigyan ko po kayo ng isa sa mga sinabi ng Panginoon na parehong nandyan ang mga kondisyones. Ganito po ang kanyang sinabi. Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat malawak ang pintuan at malapad ang daan tungo sa kapahamakan at marami ang nakakasumpong nito. At maliit ang pintuan at makitid ang daan tungo sa buhay na walang hanggan at kakaunti lamang ang nakakasumpong nito. Ang utos ng Panginoon diyan ay pumasok kayo sa makipot na pintuan. Kapag tayo ay pumasok diyan, hindi pa rin tapos, kailangan pa rin lumakad tayo sa makitid na daan. At sigurado ang hangganan noon ay ang pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Sa kabaligtaran noon, kapag hindi po tayo sumunod sa kanyang utos, lalakad tayo sa malapad na daan, ay sigurado po na ang hahantungan ay kamatayan o pagkahiwalay na walang hanggan sa Diyos.
So, ang katapatan po ng Diyos ay dalawa. Gagantimpalaan niya tayo kapag ginawa natin ang kanyang sinabi na may pangako. At ang pangalawa ay parurusahan niya tayo kapag tayo ay sumalansang o lumabag sa kanyang sinabi. And that is the faithfulness of God to Himself, to His covenant with His people. Ganyan po ang tamang gamit ng faithfulness ng Diyos para sa atin. Nawa po sa mga sinabi kong iyan ay makita natin ang ating mga responsibilidad na kailangan alam natin na tayo nakapasok sa tipan sa Diyos. Natutunan din natin o alam natin ang mga provision ng tipan ng Diyos sa atin at mag-comply tayo sa anumang requirements nito na inaasahan ng Diyos mula sa atin. Ang pangalawa para sa pagkakataong ito is that God is good. Na nangangahulugan po na mabuti ang kanyang intensyon sa tao. O kaya ay sa lahat ng kanyang nilalang. Basahin ko muna ang talatang ito na nagsasabi ng kabutihan ng Banal na Espiritu sa kanyang mga pinili. Sa Nehemias 9:20, because of your great compassion, you did not abandon them in the wilderness. By day, the pillar of cloud did not fail to guide them on their paths, nor the pillar of fire by night to shine on the way they were to take. You gave your good spirit to instruct them. You did not withhold your manna from their mouths, and you gave them water for their thirst. For 40 years you sustained them in the wilderness. They lacked nothing. Their clothes did not wear out, nor did their feet become swollen. Ito po ang Banal na Espiritu sa kanyang pakikitungo sa mga naunang pinili niya, mga Israelita. At ipinapakita ang kabutihan ng Banal na Espiritu sa kanila, na kung saan kahit sila ay nasa ilang ay nandoon ang lahat ng kanilang pangangailangan. Hindi sila nagkulang, hindi sila pinabayaan ng Diyos, at kahit sila po ay sinusubukan ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga pagsuway, ay tinis pa rin sila ng Banal na Espiritu na tulungan upang makarating sa kanilang paroroonan. Pero nais ko pong balikan sa inyong isipan ang sinabi ko kanina na wala pong nakapasok na lumabas na edad 20 mula sa Egypt doon po sa Promised Land. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako sa kabuuan ng Israel. Pero doon po sa mga lumabag, sila po ay nadisgrasya sa ilang. Sapagkat magkakasama po sa attribute ni God ang kanyang pagiging makatarungan, kabutihan, katapatan, at yan po ang ikinaganda kapag nakikita natin ang Diyos. Sabihin man natin na hindi natin makikita ang Diyos ng buong buo sa minsanang pag-aaral na katulad nito sa Biblia, subalit ang maganda ay lumilinaw sa atin lahat, and that is the importance of knowing God. And of course, knowing the Holy Spirit. Alam niyo po, pamilyar na pamilyar sa atin ang kabutihan ng Diyos dahil sa mga kanta na ating inaawit. Malala ko yung panahon na sumikat yung God is good ni Don Moen. God is good all the time. And all the time, God is good. At ngayon ay meron tayong bagong kanta na kay buti-buti mo, Panginoon. Totoo po yan na mabuti ang Diyos. Walang question dyan. Pero huwag po natin siyang iwalay sa kanyang katapatan, sa kanyang pangako o sa kanyang tipan, at sa kanyang pagiging makatarungan. Ang kanyang intention ay mabuti. Maalala ko po yung laging kinukot ng maraming Kristiyano sa Jeremiah 29:11. For I know the plans that I have for you, a plan to prosper you and not to harm you, a plan to give you future. Pero alam niyo, ang problema po niyan ay hindi po kinukonsidera ng marami yung konteksto. Na kapag binasa po natin yung mga naunang talata ay sinabi ng Diyos na dadalhin muna sila sa pagkabihan at pagkatapos ng 70 years, ay saka sila ibabalik sa kanilang sariling lupa sapagkat meron pong mabuting layunin ng Diyos sa kanila. Ang tanong po ay ganito, yun po kayang mga, sabihin na natin, ng edad ng 20 years na umalis din sa kanilang lupain, sa lupang pangako,
at sila ay tinapon sa ibang bansa dahil sa kanilang paglabag sa Diyos, makakabalik pa kaya ng buhay yon after 70 years? At alam ko po kung anong sagot nyo. Alam kong meron pong mga nakabalik, subalit kakaunti lamang po. Pero ang nais kong makita natin na sa kabuuan ay parang sinabi ng Diyos, uubusin ko muna doon sa pagkabihag ang mga matitigas ang ulo. At kayo bilang bahagi ng Israel ay ibabalik ko kayo sa lupain ito sapagkat meron akong planong maganda sa inyo. At alam nyo, dapat ay isipin din natin yan bilang mga mananampalataya sa New Covenant na lagi pong maganda ang layunin ng Diyos para sa atin. Pero dahil tayo po ang kanyang pinili, ay kinakailangan din maging tapat tayo, maging masunurin tayo, at nang sa gayon ay maranasan natin ang kanyang kabutihan. Alam niyo, ang problema po sa kabutihan ng Diyos sa marami ay ang akalain nilang kabutihan ng Diyos yung matugunan ng kanilang mga temporaryong pangangailangan sa ngayon. Yung sila ay magkaroon ng karanasan sa kagalingan, kaligtasan sa mga panganib sa kanilang mga buhay. Yan po ang inaakala ng marami. Nais ko ilagay ninyo sa isipan ninyo ang katotohanan ito, na sa New Covenant, ang intensyon ng Panginoon ay pang walang hanggan. Hindi po ang concern niya lagi ay ang temporaryo. Ginagamit lamang po mga temporaryong bagay sa mundong ito upang ma-attain ang eternity. Kapag hindi po natin nakita ang bagay na yan, ay baka maghangad din tayo ng mga ganong karanasan na yun ang inakala nating kabutihan ng Diyos. Ang matugunan ng ating mga pampisikal na pangangailangan sa mundong ito na siyang unti-unti ay na maghihiwalay sa atin sa mga walang hanggang plano at pangako ng Diyos sa atin. Ulitin ko lamang po na hindi po ganoon ang ibig sabihin ng kabutihan ng Diyos. At yan ay problema ng mga Kristiyano na hindi natutunan ang pang-unawa tungkol sa tipan ng Diyos. Sinabi ko po yan sapagkat marami po hanggang sa ngayon, ang pinakaasam nila ay yung mga pangako ng Diyos sa lumang tipan. Mga pampisigal po yun. Samantalang ang higit na concern ng Panginoon sa atin sa New Covenant ay ating mga espiritual na pangangailangan at walang hanggang hantungan. Nais ko po palang ipaalala sa mga estudyante na sikapin po ninyong makasunod kayo sa inyong mga module sapagkat meron pong mga pagbabago habang pinag-aaralan ko pa po ang mga bagay na ito. O kaya malamang sa akin pong pagsasalita ay meron pong mga karagdagan, kaya makikita rin po ninyo sa inyong mga module na meron pong mga lugar para sa inyong mga notes. Ang ating pong pangatlo sa pagkakataong ito ay ang pagiging mahabagin ng Diyos. Merciful. He is compassionate. Sabi po sa Deuteronomio 4:31, for the Lord your God is a merciful God. He will not abandon or destroy you or forget the covenant with your ancestors, which He confirmed to them by oath. So muli ay kaakibat po ng kanyang habag ang kanyang pakikipagtipan. I-explain ko po yan. Ganito po ang sabi sa Roma 9:15 at 16. For He says to Moses, I will have mercy on whom I have mercy, and I will have compassion on whom I have compassion. It does not therefore depend on human's desire or effort, but on God's mercy. Sa Daniel 9:9, the Lord our God is a merciful and forgiving, even though we rebelled against Him. Nais ko po na makinig kayo maigi mga kapatid sa aking mga sasabihin. Wala pong duda na mahabagin ang Diyos. Pero meron siyang sinabi na kahabagan ko ang nais kong kahabagan. So i-apply po natin ang katotohanan ito tungkol sa ating kalalagayan bilang mga mananampalataya. Ang una po ay paano ba ma-attain ng isang tao ang habag ng Diyos. Diyan po natin i-apply yung sinabi sa aklat ng Efeso 2:8-9 na ang habag ng Diyos ay nagdudulot ng kaligtasan sa isang tao. Tandaan lamang po natin ang katotohanan
Nang ibig sabihin ng kaligtasan diyan ay pinapatawad siya sa kanyang mga nakaraang kasalanan. I-illustrate ko po sa inyo ang ibig sabihin nito. Kinahabagan ko ang nais kong kahabagan. Halimbawa po ay nangaral ng Ebanghelyo ang mga ngaral. Mayroon pong dalawang tao na tumugon sa bagay na ito. Sino ang nangangailangan sa dalawang ito ng habag? Nais ko pong maunawaan ninyo na lahat ng tao ay nagkasala at nangangailangan ng habag ng Diyos. Pero kung sino ang kahabagan sa kanila, ay yun pong totoong seryoso sa kanyang pagtugon sa Ebanghelyo. Ang katotohanan po ay marami lamang nadadala ng iba't ibang paraan sa pagtugon sa Ebanghelyo. Yan po ay hindi natin may tatago sapagkat minamanipula po sila ng mga preacher. Hindi po ang mabuting balita ang kanilang pinagkakatiwalaan ng makapangyarihan na magdudulot ng kaligtasan. And so, siyempre, kapag tumugon ang dalawang ito, ang kahahabagan ng Diyos ay yung seryoso at totoo sa kanyang puso. Yung nadadala lamang ng kanyang udyok o kaya napapasabay lamang o kaya ay iba ang kanyang layunin sa kanyang pagtugon sa mabuting balita, ay sinisigurado ko na magkakaroon po ng ibang tugon yon mula sa Diyos. Kaya't makikita natin dito mga kapatid na kalaunan ay muli binabanggit niya ang kanyang tipan sa kanyang mga kahahabagan. Sapagkat katulad po halimbawa natin, alam na natin kung gaano kahalaga ang dugo ng Panginoon. Alam natin ang kanyang mga salita. At kailangan ay alam din natin na sa lahat ng ating mga pagkukulang ay magiging seryoso tayo sa paghingi ng tawad sa Panginoon at nang sa gayon ay patuloy nating makamta ng kanyang habag. Kasama na rin po dyan ang ating tutuhanang pagpapakumbaba at pag-amin sa ating mga kasalanan. Isipin natin ngayon kung bakit hindi kinahabaga ng mga eskriba, mga parseo at mga saduseo. At alam ko ang naiisip nyo tungkol sa kanilang mga tugon sa Panginoon Kristo ay mga tugon ng pagiging relihiyoso lamang kaya't hindi sila tumanggap ng habag ng Diyos. Malamang sa mga sinabi kong yan, naway nakita na rin ninyo kung ano dapat nating tugon sa habag ng Diyos. Na tayo ay dapat maging seryoso sa ating ginagawang pagtalikod sa ating mga kasalanan upang sa gayon ay patuloy nating makamtan ang habag ng Panginoon. Pupunta po tayo sa ika-4 at ito po yung the graciousness of God. Graciousness means kindness. Ito pong attribute na ito ng Panginoon ay meron po siyempre kaugnayan doon sa mga iba. So halos magkakapareho po sila. Sinabi ko po yan sapagkat nabanggit ko yung graciousness. At kanina ay nabanggit ko yung Efeso 2:8-9 na sinabi, for it is by grace you have been saved. Ang ibig sabihin ng grace doon ay habag ng Diyos. At ang kaligtasan ay tungkol sa kanyang pagpapatawad. So yun po ang unang pagkakataon na nakamtan natin ang biyaya ng Diyos, ang graciousness ni God. Nang tayo ay tumugon sa mabuting balita, pinatawad at nilinis niya tayo sa ating mga kasalanan at ibinigay niya ang kanyang biyaya sa atin. Sa Hebreo 10:29, ang banal na Espiritu ang siyang biyaya ng Diyos para sa atin. At sa unang Pedro 4:10 ay sinasabi diyan na ang grace ng Panginoon ay meron pong tinatawag na various forms. Marami po siya. Doon po sa hindi pa dumaan tungkol sa aking tinuturo tungkol sa the grace of God, ay meron po akong 10 ipinakita na uri ng biyaya ng Diyos. At ang una nga po dyan ay yung katumbas ng habag. Kinahabagan tayo ng Diyos. Yun po yung nasa Efeso. Yun po yung dahilan kaya tayo ay tumanggap ng kaligtasan sa ating mga kasalanan. At yung mga sumusunod na habag ay marami po yun. At yun po yung kailangan natin upang maging matagumpay tayo sa buhay sa mundong ito. Yun yung mga kaloob ng Espiritu ng Diyos sa atin upang mapagtagumpay tayo sa lahat ng aspeto, pagsubok, tukso o anumang uri ng pagkakasala ay magawa po nating pagtagumpayan sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. So, God gave us His grace
for our salvation, meaning for our justification. Then God gave us His grace for our sanctification. At meron pa pong sinabi rito sa unang Pedro 1:13, therefore, with minds that are alert and fully sober, set your hope on the grace to be brought to you when Jesus Christ is revealed at His coming. Ano po ang pinupunto ko rito? Ipinapakita ko po sa inyo na dito sa unang Pedro 1:13 na maging sa pagbabalik ng Panginoon ay umasa tayo sa Kanyang biyaya sa ikatutubos natin mula sa mundong ito. So kung titingnan po natin ang kabuuan ng ating kaligtasan sa justification, sa sanctification, sa redemption, lahat po ng ito ay mula sa Diyos. Kagagawan ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng provision ng ating Panginoon Kristo. At nais ko pong malaman natin na sa ating pag-asang ito ay kailangan nabubuhay tayo sa pananampalataya. At sa pamumuhay sa pananampalataya ay sumusunod tayo sa nais ng Diyos. Hindi po one-sided ito yung paggamit sa biyaya ng Diyos. Naasahan lang natin ang biyaya ng Diyos at tayo ay pahiga-higa, pakuya-kuyakoy na katulad ng itinuturo ng iba. Hindi po ganoon ang tunay na biyaya ng Diyos. Na-activate po ang tunay na biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng tugon ng pananampalataya ng mga mananampalataya. Pero sa kabuuan po nito ay pinapakita ko yung graciousness ng Panginoon. He had His grace for us, for our salvation. He had His grace for us, for our sanctification. He has His grace for us, for our redemption. A complete graciousness of God. At kung tayo man ay tumugon, ay ito ay bilang pasasalamat lang sa Kanyang kabutihan. Ang isa pa po ay tungkol sa Kanyang pagiging maibigin. God is loving. Malala ko po yung sinabi na aklat ng unang Juan. God is a God of love. Paulit-ulit po diyan na sinasabi that our God is a God of love. Nature po niya ang pagiging maibigin. Natural po sa Kanya. At para maunawaan po natin ang pag-ibig ng Diyos, kahit ito man ay agape, ay hindi ito nangangahulugan na mapagkonsinting pag-ibig. Yan po ang iniisip ng marami sa pag-ibig ng Diyos. Alam niyo po ang totoo, maibigin ng Diyos. Wala pong problema sa bagay na yan. Minahal niya tayo sa pamagitan ng sinabi ng John 3:16. For God so loved the world. Yung world po dyan is the world of His creation, especially human beings, na wala pong kakayanang lumapit sa Diyos para tanggapin siya ng Diyos. Minahal siya ng Diyos at ang Diyos ay gumawa ng hakbang. Ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak. At tandaan natin ang katotohanan na namatay po ang anak ng Diyos bilang tugon sa Kanyang pagiging makatarungan, just. Yun ang makakatugon sa Kanya, hindi yung ating mga gawa. Wala tayong magagawa para matumbasan ang ating mga kasalanan. Tanging ang buhay ng Kanyang anak ang maaaring ibayad para mabigyan ng justice ang puot ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Isa pa pong mahalagang maunawaan natin tungkol sa pag-ibig ng Diyos, na pagkatapos makamtan natin ang pag-ibig na ito ng Diyos para sa atin, na inaasahan din ng Diyos na tugunan natin ito ng pag-ibig sa Kanya. What does the Lord require of you? Sabi po ng Deuteronomio, but to love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind and strength. The greatest commandment is this, sabi ng Panginoon, to love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind and strength. Bagamat yan po ay tugon sa katanungan tungkol sa what is the greatest commandment among the law, ay naniniwala tayo na ganyan din tayo sa New Covenant. We need to respond in love to the love of God. Sabi nga po ng Panginoon, if you love me, obey my commandments. And that is the best response to the love of God. To know the laws of the New Covenant, the laws of Christ, and to respond in obedience to it.
Hindi po yung katulad ng ginagawa ng marami, God loves me so much, pero wala pong response ng pag-ibig mula sa kanila. Ginagawa po nila ang kanilang gustong pamumuhay at sinasabi ko po ang katotohanan sa mga ganitong tao na darating ang panahon na sila'y masusurpresa at maririnig nila ang ipinaunang sinabi ng Panginoon. And many shall say to me on that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name? In your name we did many miracles, and in your name we drive out demons. But I will tell them plainly, away from me, you evildoers. Evildoers means transgressing the law of Christ. Transgression of the law, sabi ng 1 John 3:4. Pero pareho lang po yan, mga kapatid. Kung kaya't makikita natin that even in the new covenant, ay nangangailangan po ang Diyos ng tugon, ng pag-ibig sa pamagitan ng pagiging masunurin natin sa Kanya. At hindi po yung aangkinin lang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Gusto po malaman niyo ang katotohanan ito. Itong mga tao na umaangkin ng pag-ibig ng Diyos kapag natutugunan ang kanilang pangangailangan sa mundong ito, nagkakaroon sila ng kagalingan sa kanilang mga karamdaman. Nagkakaroon sila ng kaligtasan sa mga panganib sa kanilang buhay. Kung iyan lamang po ang kanilang basihan sa kabutihan ng Diyos, darating sila sa panahon na tatalikuran nila ang Diyos sapagkat yun nga lamang ang inaasahan nila sa Diyos na kung mabuti ang Diyos, ibigay mo lahat ang aming pangangailangan, tugunan mo ang aming nais. At ako'y naniniwala, ipa-frustrate sila ng Panginoon sa mga huling araw na ito. At sa frustration nila ay malamang ay magaganap sa kanila ang sinasabi ng Diyos na aawayin nila ang Diyos sa mga huling araw na ito. Mayroon pa po akong mga ilang bagay dito, mga kapatid, na nais i-discuss sa inyo. Katulad po ng God is self-sufficient. The Holy Spirit is self-sufficient. Wala siyang pangangailangan sa atin. He is just here because of His love, because of His goodness, because of His graciousness, His kindness, His mercy to help the sin-wretched people. Pero siya po ay self-sufficient. Wala siyang pangangailangan sa atin. Kung paano ganun din ang ama at ang anak. Gumawa lamang sila ng kanilang hakbang para tayo ay tulungan sapagkat hindi natin kayang tulungan ang ating sarili. Ang isa pa is that He is infinitely glorious. He is wonderful. He is beautiful. He is great. And that is what it means to be glorious. Sa mga estudyante po, iiwanan ko po sa inyo dalawang yan at maaaring makakita pa kayo ng iba na tinatawag na attributes of the Holy Spirit. Pero nais ko po itong tapusin sa isang bagay na ito na kung saan ay kinakaligtaan po ito ng marami pagdating sa attributes of God. Subukan po ninyo itong aking sinasabi. Pumunta po kayo sa internet at itong huling tatalakayin ko sa inyo ay hindi po halos ninyo makita. Hindi ko po alam dahil wala po akong nakita sa internet tungkol sa aking sasabihin sa inyo o ipapaliwanag sa inyo, which is the perfect wrath of God. The wrath of God. Ang puot ng Diyos. Para kung nakikita yung mga estudyante na sinasabi ay at napapakagat sa kanilang mga daliri na pag-uusapan ang puot ng Diyos. Siyempre naman po, sapagkat nakakatakot ang puot ng Diyos. Kung hindi po ako nagkakamali, ang puot ng Diyos ay binabanggit ng 197 times sa King James Version. Hindi naman lahat ay sa Diyos. At sa NIV ay binabanggit ang wrath, which is 181. Hindi pa po kasama dyan yung mga tinatawag na anger o yung mga ibang katumbas na salitang ito. Pero pinapakita ko po sa inyo na sa kabuuan ng Biblia ay mukhang paulit-ulit po na pinapakita ang puot ng Diyos. At ang totoo ay ayaw pong pag-usapan ng marami ang bagay na ito sapagkat sila'y natatakot. Sabi nga po, mas higit na tinatanggap nila ang maging mapayapa sa kasinungalingan. They are being comforted with lies rather than to be confronted with the truth. Pero ang totoo mga kapatid, kaya nga ito ay paulit-ulit na binabanggit sa Biblia ay sapagkat isang mahalagang bagay ito tungkol sa Diyos o sa banal na Espiritu.
Sa aking pagpapasimula sa video na ito, ay meron po akong itinanong na kung si Ananias at saka si Sapphira ay pinatay ng Diyos o ng banal na Espiritu, ang tanong ay sino kaya ang pumatay sa mga libo-libo sa mga Israelita sa ilang? Who executed them? Ang alam lang natin ay ang Ama ang gumawa nito. Pero mga kapatid, kung kanina ay nababanggit na yung banal na Espiritu ay nasa anyo ng liwanag na tumatanglaw sa kanila sa gabi at ganoon din naman na sinusubaybayan sila sa pamamagitan ng ulap, ay sino po kaya ang gumagawa kapag sila ay nagre-rebelde sa Diyos? Palagay ko ay isa lamang po ang ating kasagutan. Walang iba kundi ang banal na Espiritu. However, when we say that it is the wrath of God, ay pare-pareho po yan. Mapa-Ama, Mapa-Anak, Mapa-Banal na Espiritu. Ang tanong ay, sino po ang executioner sa kanila? And we all know it is the Holy Spirit. Alam po natin na matyaga ang Diyos. At alam niyo po kung anong ibig sabihin ng matyaga? Hindi po yan nangangahulugan na walang hangganan. Matyaga meaning long suffering. Humahaba lang ang kanyang pagtsatsaga, pero meron po yung hangganan. Yan po ang ibig sabihin. And once natapos na yung tiyaga ng Panginoon, alam na natin kung ano ang kasunod. Yan ang puot ng Diyos. Sigurado po yan. So kahit hindi tayo magbabasa ng anumang talata sa Biblia, I leave that up to you, ay titingnan na lang natin ang mga kwento sa Biblia kung kailan lumabas ang puot ng Diyos. Masasabi natin na nagalit ang Diyos sa pagkakasala ni Adan at ni Eva. Pero kung titingnan po natin ang resulta, ay mukhang hindi po normal na galit sapagkat mamamatay po sila. Kamatayan po ang parusa. Ang ibig sabihin ng kamatayan diyan ay dalawa. He will banish them from His presence. At ang pangalawa ay babawin sa kanila ang kanilang hininga. Umiral nga lamang po ang habag ng Panginoon kaya binigyan sila ng pagkakataon. Pero hindi po nangako ang Diyos sa kanila ng panunumbalik kapag sila nagkasala. All God told them is to die if they will transgress in the Garden of Eden. Sabi ko nga ay umiral lang ang habag ng Diyos nung sila ay ginawan ng paraan para magkaroon sila ng panunumbalik sa Diyos sa pamamagitan ng dugo ng hayop. But to banish them from the Garden of Eden is again a wrath of God. Alam nyo, mahalaga pong paniwalaan natin ang katotohanan ito tungkol sa Diyos. Para sa ganoon ay magkaroon tayo ng takot sa Kanya. So, nais kong makita ninyo ang puot ng Diyos. Pagkatapos sa Garden ng Eden ay makikita natin ang kwento tungkol sa panahon ni Noe. Ang puot ng Diyos na yan ay universal. Nilipol niya lahat ng ayaw magbago, ang ayaw maniwala, at ayaw sumama kay Noe sa daong. Ang pangalawa ay ang ginawa niya sa Sodoma at Gomora na pinaulanan niya ng apoy. Kasama po diyan ang mga karatig bayan ng Sodoma at Gomora. At maalala ko nga yung binanggit ng Panginoon sa mga ebanghelyo. Woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! Kung ang mga himalang ito ay ginawa sa Sodoma at Gomora, ay malamang ay matagal na silang nagsisi. Subalit kahabag-habag kayo dahil sa inyong kawalan ng pagsisisi. Sa mga kwento sa panahon ng mga Israelita ay makikita pa rin ang puot ng Diyos. Nandiyan ang mga minsan ay libu-libo na pagpatay ng Diyos sa kanyang mga pinili dahil humangga ng kanyang pagtsatsaga sa kanila. Ang pagkawatak-watak nila mula sa lupang pangako ng Diyos ay tanda po ng kanyang puot. At ilang beses din po nangyari ang bagay na ito. Alam niyo po, ang isang bagay na gusto kong makita ninyo na literal na nakikita natin ay ang pag-aagawan ng mga bansa sa lupain ng Israel. Sapagkat yan po ay iniwan ng Israel. Sila po ay nangalat sa mga ibang bansa. At sa panahon na yan ay marami pong umangkin sa lupain na yan. Sapagkat nangako nga lamang po ang Diyos na ibibigay muli ito sa kanila, kaya't napasa kanila
Pero yan po ay tanda ng puot ng Diyos na hanggang ngayon ay inaagaw ang kanilang lupain. Dito po sa nagaganap sa ating kapanahunan, ako'y naniniwala na ito ay puot ng Diyos na haluan nga lamang ng kanyang pag-ibig sa sangkatauhan, sapagat nais kong makita nyo na para sa ating mga mananampalataya ay dapat magbunga ng maganda ang mga nagaganap sa ating kapanahunan. Ulitin ko po, dapat ang nagaganap na ito na pagsubok sa mundong ito sa ating kapanahunan ay magbunga ng maganda para sa atin. Because God works for the good of those who love Him. Rather than to see it as the wrath of God, let us look into it as the way of God to correct His people, to give them a chance na bumalik sa Kanya at iwanan ang kanilang mga pagkakasala. Alam niyo mga kapatid, marami po sa mga binanggit ko sa inyo na pagpapakita ng puot ng Diyos ay mga temporaryo lamang po. Ang puot ng Diyos sa walang hanggang pagkahiwalay sa Kanya ay dinescribe niya sa kahindik-hindik na lugar ng impyerno, a place of brimstone, a hellfire, a wrath of God, a place of wailing and gnashing of teeth, na dapat ay magkaroon tayo ng takot sa puot ng Diyos. Alam niyo po ang totoo mga kapatid, na kahit tayo nabubuhay, taglay ang Espiritu ng Diyos, ay pinag-uutos pa rin sa atin sa New Covenant na matakot sa Panginoon. Have fear on God. Katakutan natin ng Diyos. At nawa ang pagkatakot na ito ay magdudulot sa atin ng pag-aayos ng ating mga paglakad sa Kanyang harapan. Alam niyo po ang totoo, kapag ngayon ay nagpapakita tayo ng walang takot sa Diyos sa pamagitan ng pamumuhay sa kalikuan, ang mga taong ganito ay ilalagak ng Diyos sa lugar na kinatatakutan ni Satanas, ang impyerno, o ang lawa ng naglaglagablag na asupre. Sinabi ko po kanina that the wrath of God is perfect, meaning it will be in eternity. Walang hanggan po ang puot ng Diyos na yan sa lawa ng naglalagablag na asupre. So nakikita po natin that knowing the Holy Spirit is very important. And knowing the Holy Spirit is the same as knowing God. At nawa sa mga attributes na ito ng Holy Spirit ay makatulong pa rin sa atin ng malaki para sa pagbabago ng ating buhay. Magandang araw po. Ang biyaya ng Diyos ay sumaating. God bless us.